Isinara ni Amber ang laptop nang mapansing 4:00 na ng hapon. Binitbit niya ang kanyang bag at ang basket ng white roses. Aalis lang ako. You guys don't need to wait for me. Pwede na kayong mauna umuwi kapag oras na ng uwi nyo. Bili niya sa kanyang mga tauhan na abala pa rin sa mga gawain sa kanilang desk. Tessie, you can manage, right? Sabi pa niya sa kanyang assistant. Nakangiti itong tumango at nag-thumbs up. Pagkatapos ng kaunti pang paalala, tuluyan na siyang umalis ng studio at nagtungo sa sementeryo kung saan nakalibing ang matalik na kaibigang si Chloe. Wala pang 30 minutos ay nasa harap na siya ng puntod nito. Happy birthday, Chloe! Inilapag ni Amber sa puntod ng kaibigan ang dalang bulaklak. Paborito ni Chloe ang white rose at taon-taon niya itong dinadalhan niyon. Amber and Chloe were high school besties. Kambal tuko kung sila'y tawagin noon ng mga kaklase at guro because they were inseparable. Sa sobrang close nila, maging sa kanilang pamilya ay naging malapit na rin sila at parang tunay ng pamilya ang turingan. Bagaman higit na nakararang niya si Chloe dahil nagmamay-ari ang pamilya nito ng isang malaking food business, habang ang mga magulang naman ni Amber ay kapwa real estate agent lamang. Hindi yun naging hadlang sa kanilang pagkakaibigan. Subalit ang magandang samahan na yon ay nagkaroon ng katapusan dahil sa biglaang pagpanaw ni Chloe. 14 na taon na ang lumipas, ngunit sariwa pa rin sa alaala ni Amber ang lahat ng nangyari. It was her 16th birthday when the tragedy happened. Habang ipinagdiriwang nila ang kanyang kaarawan sa tabing dagat, nalunod si Chloe habang kalaro siya nito. Magpahanggang ngayon ay sinisisi pa rin niya ang sarili sa mga nangyari. Kung alam niyang mangyayari yon, sana hindi na lamang niya ito pinilit na maglaro sa dagat. I just got off from work, bestie. Actually, I'm not quite done yet. I still have to go back. May meeting pa kasi ako sa isa kong client later. Sabi niya, saka hinaplos ang lapida ni Chloe. Are you proud of me? Do you think I'm doing well with my job? Tanong pa niya habang hinahaplos ang pangalan ng kaibigan sa puntod. Wedding planning ang negosyo ni Amber na orihinal sa ng pangarap ni Chloe. Ngunit dahil wala na ito, minabuti niyang siya na lamang ang tumupad niyon. Inihango niya rin ang pangalan ng negosyo na Chloe's Dream Day sa pangalan ng kaibigan bilang pag-alala rito. Gusto ko pa sanang magtagal, bestie, but I should go. Baka dumating sila. Paalam niya sa pag-aalalang baka dalawin din si Chloe ng mga kamag-anak at datnan siya roon. Baka kasi galit pa rin ng mga ito sa kanya, lalo na ang kuya nitong si Luis. Malinaw pa sa alaala niya kung paano siya sinumbatan ng binata noon. Kung paano nito hiniling na sana siya na lamang ang namatay at hindi ang kapatid nito. Dobleng sakit ang naramdaman niya sa mga sinabing yun ni Luis noon. Masakit na makita itong nagdadalamhati sa pagkamatay ng kapatid, at masakit din na malamang namumuhi na ito sa kanya, lalo pat lihim niya itong minamahal noon. Eksaktong pag-alis ni Amber sa puntod, dumating si Luis sakay ng isang itim na kotse. Pagdating sa puntod, una niyang napansin ang basket ng puting rosas at unang naisip si Amber. Walang pagdadalawang isip siyang nagtungo sa parking lot. Nagbabaka sakaling naroroon ito. Pagdating doon, natanaw niya ang isang babae na sumakay sa isang puting kotse. Amber! Sinubukan niyang habulin ng umaandar na nitong sasakyan, subalit tuluyan na itong nakaalis. Matagal na gustong makausap ni Louie si Amber. Marami siyang nais ipaliwanag at ihingi ng tawad dito. Masyado siyang naging malupit dito nang huling beses silang nakita. Gusto niyang malaman nito na nauunawaan na niya ang lahat. At nagsisisi na siya sa ginawang paninisi rito sa aksidenteng ito mismo ay naging biktima rin. Subalit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dahil tuluyan na silang iniwasan ni Amber. At hindi nagtagal, umalis na rin sila ng bansa ng kanyang mga magulang bilang daan sa pag-move on nila sa pagkamatay ni Chloe. Pagkabalik sa puntod, sinalubong si Luis ng inang si Gina. Where have you been, son? Akala ko pa naman nauna ka na sa amin ng dad mo rito. May dinaanan lang po ako sandali, mom. Is that so? Balik nito pagkatapos. Tinulungan niya ito sa paglalatag ng picnic blanket. Mukhang may nauna na bumisita sa bunso natin Natutuwa namang sabi ng ama niyang si John nang mapansin ang basket ng white roses. That must be from her, right? Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi man pinangalanan, batid nilang si Amber ang tinutukoy nito. Maya-maya ay masayang nagbalik-tanaw ang mga magulang ni Luis tungkol sa kabataan nilang tatlo ni na Amber at Chloe. Nakatutuwang isipin na kailanman, hindi nagkaroon ng galit ang mga ito kay Amber. Kung sana'y naging mas malawak ang pangunawa niya noon tulad ng mga ito,
At hindi siya nagpadala sa bugso ng emosyon, baka sakaling magkaibigan pa rin sila ngayon ng dalaga. Sana makita ko siya ulit. Nangunguli lang sabi ng mommy niya. I miss that girl so much. Malambing niya itong niyakap. It's a small world, Mom. For sure, we'll see her again. Sana nga, iho. Samantala, pagkabalik ni Amber sa studio, napansin niyang nakauwi ng lahat ang kanyang mga tauhan. Inasahan na rin naman niya yon, lalo pat pasado 6:00. Amber! Napalingon siya sa glass door na biglang nag-slide pabukas. Ang grandeng pumasok si Odette, ang espesyal niyang kliyente sa gabing yon. Kaibigan niya ito ng college. Huling beses silang magkita noong graduation nila. Pagkatapos lumipad na ito palabas ng Pilipinas upang tuparin ang pangarap na maging international model. Bagay na nagbunga naman at nagpakilala rito lalo na sa Japan. Sinalubong niya ito at nagyakapan sila. Kumusta ka na? Sabi ni Odette sabay libot ng tingin sa kanyang studio. I didn't expect your office to be this small. Prangkang komento nito na hindi na lamang niya pinansin. I couldn't believe it when you contacted me yesterday. Totoo ba magpapakasal ka na? Anya, pagkaupo nila sa sofa. Well, even I couldn't believe it yet as well. Gusto ko pa sanang i-enjoy ang unmarried life. But I thought, bakit ko pa patatagalin kung doon din naman kami pupunta, right? Right. Siya nga pala, hindi ba natin makakasama ang fiancé mo? Tanong niya dahil mag-isa lamang itong dumating. Oh, about that. I'm not sure if he'd make it tonight. He's too busy managing their company these days eh. Paliwanag ni Odette. May pagmamalaki pa itong nagkwento ng tungkol sa mapapangasawa na isa palang vice president sa isang food distribution business dito sa Manila. Okay lang sa kanya na ako ang maging wedding planner nyo? Sa totoo lang, I'm curious kung bakit ako ang pinili nyo. The two of you are big-time individuals pala. Bakit hindi yung mga sikat na wedding planner ang kinuha nyo? Ano ka ba naman, Amber? Tingin mo ba kukunin kita if I'm not confident sa skills mo? Matunog rin naman ang pangalan ng business mo sa mga friends ko, no? Nakita ko nga ang ilan sa mga naging clients mo sa social media and they were all beyond satisfied with your service. Nasayahan si Amber sa komentong yun ni Odette. Maliit lamang ang wedding planning business niya, pero totoo ang sinabi nito na maganda ang mga feedbacks ng client niya. Thank you sa trust, Odette. I assure you, I'll do my best para ma-achieve ang dream wedding mo. I'd appreciate that. Isa pa, gusto rin naman ng fiancé ko na kayo ang magplano ng kasal namin dahil sa pangalan ng business mo. You see, he's a little bit sentimental. Sentimental? Teka, ano nga palang pangalan ng fiancé mo, Odette? Natigilan siya nang biglang bumukas ang pinto. Gulat siyang napatayo nang pumasok si Luis. Napatda siya nang mabilis na sinalubong ni Odette si Luis. Niyakapan nito ang lalaki at hinalikan. Luis, you came. Masayang bulalas ni Odette habang nakapulupot ang mga braso sa leeg ng lalaki. Sumikip at may kung anong kirot na naramdaman sa puso si Amber sa nasaksihan. Nanghihina ang mga binti na napaupo siya ulit. Hindi siya makapaniwala na ito pala ang fiancé ng kaibigan niya. Did I keep you waiting? I'm sorry, may dinaanan pa kasi ako. Nagulat at natigilan si Luis nang mapatingin sa kanya. Oh, she's Amber De Vera, college friend ko. Siya ang magiging wedding planner natin. Maagap at nakangiting pakilala sa kanya nang walang kamalay-malay na si Odette. Amber, this is Luis Villegas, my fiancé. Gorgeous, isn't he? Pilit na itinago ni Amber ang sakit at gulat na nararamdaman at nginitian ng dalawa. Katulad ni Amber, hindi rin makapaniwala si Luis na magkaharap na ulit sila ngayon ng dalaga. Nakamamangha talaga magbiro ang tadhana sapagkat isang babae na naman ang dahilan sa muling pagkukrus ng kanilang mga landas. Noon ang kapatid niyang si Chloe ang naging tulay. Ngayon naman, ang fiancé na si Odette. How have you been, Amber? Sa wakas ay nakapagsalita na siya pagkaraan ng ilang sandaling pagkatulala. Wait, you guys know each other? How? Hindi makapaniwalang singit ni Odette. Yeah, she's Chloe's best friend. I didn't know na magkakilala rin pala kayo. Your sister's best friend? Really, Amber? I never thought you had other friends than me. Taas kilay na bumaling si Odette kay Amber. It's a long story, Odette. Shall we start? Matipid ang ngiting tugon ni Amber na sinang-ayon na naman ng dalawa. Sinimulan agad nila ang kanilang pagpaplano. Medyo nanibago pa noong umpisa si Luis dahil sa masyadong formal na pakikitungo sa kanya ni Amber. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, biglang nag-ring ang cellphone ni Odette. Lumabas ito sandali ng studio para sagutin ang tawag. Small world, isn't it?
Pagbasag niya sa nakaiilang na katahimikan sa pagitan nila ni Amber. Mula sa screen ng laptop, sinulyapan siya ni Amber. Iris. Tipid nitong sagot bago iniharap sa kanya ang laptop. What do you think of these flowers? Sa tingin ko, they're giving off a soft tropical elegance. Perfect for the beach wedding Odette's been envisioning. Would you like to go with this arrangement? They're beautiful. I suggest na magdagdag tayo ng ilang butterfly details. Paborito kasi yun ni Odette. I'd like to include something meaningful for her. Sagot niya, saka matipid na napangiti nang maalalang mahilig din pala sa paru-paro noon si Amber. Okay, I'll take note of that. Ani Amber sabay inilista ang dagdag na detalye sa kasal. Nakauwi na nga pala ng bansa si na Mom Amber. You should see them. Miss ka na nila. Oo naman, kapag hindi ako busy. Labas sa ilong nitong sagot. Good. I saw you earlier at the cemetery. Muling napatingin sa kanya si Amber. Sandali silang nagkatitigan at bago pa man nila maituloy ang pinag-uusapan, bigla nang bumalik sa loob si Odette. I'm afraid kailangan na naming umalis, Amber. I forgot my appointment din pala ako with my friends tonight. They said they'd be waiting for me sa club. Oo naman, walang problema. Tingin ko naman na-discuss na natin halos lahat ng kailangan niyo sa wedding. If ever na may gusto kayong idagdag or baguhin, I'm just one call away. Sabi ni Amber sa dalawa. Great. Then kita na lang ulit tayo sa next appointment. Bye, Amber dear. Nagmamadaling sabi ni Odette at hinila na palabas ng studio si Luis. Pagkahatid ni Luis sa nobya sa club, nagpaalam na siya rito at na mauuna nang umuwi. Dumaan muna siya sa bahay ng magulang at masaya niyang ibinalita sa mga magulang ang muli nilang pagkikita ni Amber na ikinatuwa naman ng mga ito, lalo na ng kanyang mommy Gina. Pagkatapos ng kanilang hapunan, magkasama silang nagpahangin ng ina sa pasyo, sa labas ng bahay. Mapaglaro talaga ang tadhana, ano? Alam mo ba, inakala namin noon ng dad mo na kayo ni Amber ang magkakatuluyan pagtanda, anak. Natawa siya. Bakit niyo naman po naisip yun, mommy? Oh, come on, Luis. Tingin mo ba talaga makakapagtago ka sa amin ng dad mo ay anak ka namin? Halatang halata ka kaya noon. Nahihiya siyang napakamot sa batok. Tama ang mommy niya. Gusto na niya si Amber noon pa man. Dahil bukod sa maganda ay mabait ito at mahal na mahal nito ang kapatid niyang si Chloe. Kung tutuusin, para na rin nila itong kapamilya. Balak sana niya itong ligawan noon kapag tumungtong na ito sa kolehiyo. Ngunit hindi na yun natupad dahil sa pagkamatay ni Chloe. All those times, I thought I was playing it cool. Was it really that obvious, Mom? Do you know what's more interesting? Amber had a crush on you too. Paano ko nalaman? Well, obvious din naman sa mga kilos niya. Bukod doon, ikinanta rin siya ng madaldal mong kapatid noon. Napahalakak siya sa ginawang pambubuking ng ina kay Amber. Sigurado naman siyang simpleng crush lamang ang naramdaman nito noon sa kanya, lalo na't bata ito sa kanya ng 5 taon. Hindi ka ba nanghihinayang, iho? Saan naman po? Sa kung ano sanang meron kayo ngayon ni Amber kung hindi lang nangyari ang mga bagay na yun noon. Matipid siyang umiti. What Amber and I had before was beautiful. Pero hanggang dun lang po yun, Mom. Masaya na ako ngayon with Odette. She's kind, understanding, sweet, and she respects me. Those are the qualities I've been looking for sa babaeng mapapangasawa ko. Napatitig sandali sa kanya ang ina bago muling nagsalita. Nabanggit ba namin sa'yo ng dad mo kung bakit tinanggap namin si Odette bilang girlfriend mo even though medyo hesitant kami sa kanya nung umpisa, anak? Because she's nice? No, son. It's because she reminds me of Amber. There are so many things about her that reminds us of that girl. Ang paraan ng pananamit niya, kilos at hilig. Napahinto ito at malalim na nag-isip. What are you thinking, Mom? Hindi naman sa hinuhusgahan kita, anak. Pero hindi kaya nakita mo lang din kay Odette si Amber kaya mo siya nagustuhan? Ay, hindi siya makapagsalita. Hindi siya sigurado sa sasabihin. Napabuntong hininga ang kanyang ina. You know what? Just forget it. Just like what you said, Odette is a nice girl. We shouldn't doubt her of your feelings for her. I'm sorry for saying such controversial matter. It's alright, Mom. With or without Odette, imposible na rin namang magkatuluyan pa kayo ni Amber. I still remember that look in her eyes after Chloe died. What I saw wasn't just despair. She was feeling so much guilt about what happened. But it has been years, Mom. She probably has moved on as well. Nakita ko naman na maayos siya at may magandang negosyo. Sana nga, Luis. Sobra akong malulungkot kung malalaman kong hanggang ngayon iniisip pa rin niyang kasalanan niya nangyari sa kapatid mo. Tumatak sa isip ni Luis ang sinabi sa kanya ng ina.
Hanggang sa pag-uwi sa kondo niya, baon niya ang isipin na yon. Natatakot at nag-aalala siya para kay Amber. Paano nga ba kung nakakulong pa rin ito sa mapait nilang nakaraan? Lunes ng umaga, maagang nagtungo sa trabaho si Amber dahil maraming kliyenteng pupunta sa studio niya mamaya. Malapit na siya sa commercial building kung saan niya inuupahan ang kanyang studio nang matanaw niya sa entrance ng gusali si Marco, ang manliligaw niyang maraming beses na niyang binasted. Sinalubong na siya nito nang makita siyang paparating. Magandang umaga, Amber. Magandang umaga rin sa iyo, Marco. Napipilitan niya itong nginitian bago siya napatingin sa bouquet ng red roses na dala nito. Para sa iyo nga pala. Iniabot nito sa kanya ang mga bulaklak. Tinanggap na lamang niya yon dahil ayaw niya itong mapahiya sa mga taong nakatingin sa kanila. Marco, I hope ito na ang huling beses na pupunta ka rito para bigyan ako ng mga regalo. Naipaliwanag ko na rin naman sa iyo ang sitwasyon ko, di ba? Wala sa isip ko ang magpaligaw o ang pumasok man sa isang relasyon. I know that. Pero nagbabago rin naman ang isip nating mga tao, Amber. Malay mo eventually, magbago rin ang isip mo kapag mas nakilala mo pa ako. After all, I haven't showed you yet the best of me. Sigurado ako magugustuhan mo rin ako if you'll only give me a chance. Ginagap ni Marco ang mga kamay niya. Please? You're a good man, Marco. Pero sana respetuhin mo ang desisyon ko. I'm really sorry. Paumanhin niya, saka tinangka ng bawiin ang mga kamay sa lalaki. Subalit hindi siya nito binitiwan at mas hinigpitan pa nito ang hawak. Let go, Marco. Please, nasasaktan na ako. Bigla, napalitan ng galit ang masayang mukha ni Marco. Quit the act, Amber. I find it cute at first, pero hindi na ako ngayon natutuwa sa pagpapakipot mo. Aw! Napahiyaw ito nang biglang sumulpot sa kanilang harapan si Luis at pinilipit ang braso nito papuntang likuran. Anak nang, sino ka ba? Marahas na itinulak ni Luis si Marco dahilan para sumemplang ito sa gilid ng daan. It doesn't matter kung sino ako. You're messing with the wrong girl. Harass her again. And I swear to God, hindi mo magugustuhan na magagawa ko sa'yo. Banta ni Luis na mukhang epektibo naman dahil mistulang asong bahag ang buntot na tumakbo paalis ang duwag na si Marco. Nagtawanan dito ang mga nanonood sa kanila. Kakaiba rin naman kasi ang lakas ng aurang isinisigaw ng presensya nito. Matangkad, matipuno ang pangangatawan at may kakaibang bagsik sa mga mata nito kapag nagagalit. Kahit sino, matatakot kapag pinagbantaan nito. Are you alright, Amber? Nag-aalalang tanong ni Luis. Tumango siya bilang sagot. Matagal ka na bang ginugulo ng lalaking yun? Hindi naman. Mag-iisang buwan pa lang naman siyang nanliligaw. Manliligaw ha? Napailing-iling si Luis habang may mapait na ngiti sa mga labi. Amber, next time make sure to tell me kapag may mga ganoong klase ng lalaki na umaaligid sa'yo. Alright? May iba ka pa bang manliligaw maliban sa kumag na yun? Wala na. Bakit ka nga pala nandito? Sa pagkakaalam ko, tapos na ang planning natin sa wedding yun ni Odette. Well, I just thought I should pay you a visit. After all, matagal-tagal din tayong hindi nakita. Anyway, regarding sa mga lalaking gustong manligaw sa'yo, make sure na ipapakilala mo muna sila sa akin ng makilatis ko, okay? Bakit ko naman kailangan gawin yun? Because you're like a sister to me. Ayaw kong mapahama ka. It was like that before Chloe died. Things have changed now, Kuya Luis. Do you realize that? Malamig niyang tura na ikinatahimik nito. Thank you for your concern but I'd appreciate it more if you'd stop interfering with my personal life. And please, kung pupunta ka dito, sana dahil yun sa may concern ka sa kasal niyo ni Odette. Dagdag pa niya, saka pumasok na sa building habang si Luis naman ay naiwang nakatulala sa kinatatayuan. Pagdating sa studio, hindi napigilan ni Amber ang pagalitan ng sarili dahil sa naging asal niya kay Luis. Alam niyang nag-aalala lamang ito sa kanya. Ngunit alam niya rin kailangan niyang mag-set ng boundaries sa kanila lalo na't may nararamdaman pa rin siya para dito. Bukod doon, paulit-ulit ding ipinapaalala ng presensya nito ang kasalanan niya rito at sa pamilya nito. Napatingin si Amber sa folder na nakapatong sa kanyang desk. Nang buklatin yon, bumungad sa kanya ang prenup photos ni Luis at Odette. Katulad ng dati, muli siyang nakaramdam ng kirot at paninikip sa dibdib, kaya mabilis niya yung isinara. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Hindi na ulit bumisita sa studio ni Amber si Luis. Yun ang gusto niyang mangyari. Subalit ngayong hindi na ito nagpaparamdam, may bahagi sa puso niya ang nangungulila sa presensya ng lalaki. Pagkatapos ng meeting sa ilan sa kanilang mga kliyente, ang kasal ni Luis naman ang inasikaso ni Amber pagkabalik niya ng studio.
Tinawagan niya ang resort sa Batangas na napili nito at ni Odette na maging venue. Opo, the couple wants something simple but elegant. White drapes, wooden arc, and warm lighting. Do you have a package like that? Tanong niya sa receptionist ng hotel sa kabilang linya ng telepono. Opo, meron po kaming ganyang setup sa isa sa aming mga packages, ma'am. That's great. Anya, saka nagpa-schedule na ng kanilang gagawing ocular visit. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa receptionist, ang kanyang personal na cellphone naman ang sunod na nagring. Napatulala siya sa screen nang matuklasang si Luis ang tumatawag. Malakas ang kabog ng dibdib na sinagot niya ang tawag nito pagkaraan ng ilang ring. Hello? Hello, birthday girl. Hindi siya nakaimik. Muntik na niyang makalimutan. Birthday na nga pala niya. Nangangahulugan na death anniversary rin ni Chloe. Do you have any plans today, Amber? I have clients that I have to meet later. Siya nga pala, nakapag-schedule na ako ng ocular visit sa resort na napili niyo ni Odette. That's good. Anyway, that's not the reason why I called. Let's just discuss that matter pagkabalik ni Odette from Macau. Tumikhim si Luis bago nagsalita ulit. Busy ka na rin ba even later evening? Oo, mag-overtime ako dito sa studio. Marami akong clients eh. Pagsisinungaling niya. Kung ganun, when do you plan to celebrate your birthday? Matamlay siyang napabuntong hininga dahil matagal na niyang hindi ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Yung huli ay noon pang namatay si Chloe. Amber? Untag nito nang hindi na siya nagsalita. My schedule is packed for the whole month so I don't think na maisisingit ko siya. Katwiran niya pagkuwan. Kuya, may kliyente akong inaasikaso ngayon. I have to hang up na, okay? Salamat sa pagbati. Pagsisinungaling niya muli para matapos na ang kanilang pag-uusap. Okay, sorry sa abala. Bye, Amber. Happy birthday again. Salamat. Bye. Matamlay namang isinilid sa bulsa ni Luis ang cellphone matapos siyang babaan ni Amber ng tawag. Malungkot ang ngiti na bumaling siya sa puntod ni Chloe habang nakaupo sa tabi nito. Naroroon na naman siya sa sementeryo dahil death anniversary nito. Ibang-iba na yung best friend mo ngayon, bunso. Daig pa niya ang yelo sa lamig. Sumbong niya. Sayang, nagpa-reserve pa naman ako sa restaurant para sa aming dalawa at sa parents niya. Naisip ni Luis, baka blessing in disguise na rin ang pagiging abala ni Amber sa araw na yon. Senyalis kasi yon na makakauwi na siya, makakapagpahinga at makakatulog ng mas maaga mula sa buong araw na pagtatrabaho. Ngunit pagsapit ng 11:00 ng gabi, taliwas sa inaasahan, gising na gising pa rin ang kanyang diwa at hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Sa huli, nagpa siya siyang mag-night drive na lamang. Wala ng traffic sa Kamaynilaan sa oras na yon kaya masarap mag-road trip. Habang nagmamaneho, napansin niya ang isang babaeng pasuray-suray na naglalakad sa tabi ng kalsada dahil sa labis na kalasingan. Kung kapatid ko to, siguradong tatamaan to sa akin. Hindi man niya alam kung gaano kadelikado ang panahon ngayon. Natigilan siya nang mamukhaan kung sino to. Amber? Kaagad niyang inihinto sa tabi ang sasakyan at bumaba. Nilapitan niya si Amber na ngayon nakasalampak na sa gilid ng sidewalk. Amber, anong nangyari sa'yo? Nagulat siya nang matuklas ang umiiyak to. Hey, what's wrong? I can't find my car. I remember parking it somewhere here, but now it's gone. Mumangal-ngal at lasing nitong sumbong. Hey, it's alright. We'll just look for it tomorrow, okay? For now, let's get you home. Inalalayan niya ito sa pagtayo at isinakay na sa kanyang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, patuloy pa rin ito sa pag-iyak. I wasn't even done paying for that. Second hand na nga lang yun tapos nawala pa. Pilit na pinipigilan ni Luis ang pagtawa habang kinakabit ang seatbelt ni Amber sa passenger seat. Hindi yun oras para matawa, pero hindi niya maiwasan dahil kay tagal niyang hindi narinig dumadlan ng ganoon ang dalaga. Chloe would be disappointed if she's here with us right now. Wait, would she be? No, I doubt that. Baka dalawa pa kayong nagpapasakit sa ulo ko ngayon. Chloe? Biglang sabit ni Amber. Have you seen her? What do you mean? I've been waiting for her in my dreams, but she never came. I wanted to tell her how sorry I am, pero ayaw niyang magpakita. She must be very mad at me. Unti-unti na itong napapikit dahil sa kalasingan. I'm sorry. I didn't mean that to happen. I'm so sorry. Ilang sandali pa tuluyan na itong nakatulog habang may luhang gumagapang sa pisngi. Sandaling hindi nakakibo si Luis. Ito na nga ang pinag-aalala nila ng kanyang ina. I was hoping Mom was wrong. Pinahid niya ang luha ni Amber. Please just forget everything I've said that night, Amber. I didn't mean them.
Unti-unti, nilalamon siya ng kanyang konsensya dahil sa mga masasakit na nasabi noon sa dalaga. Baka isa pa yon sa mga nakapagpapabigat sa sitwasyon nito ngayon. God, what have I done? Natutulog na ng mahimbing si Amber nang maihatid ito ni Luis sa bahay ng magulang nito. Alam niya ang bahay ng mga ito dahil madalas niyang ihatid sundo roon noon si Chloe. Nagulat ang mga ito sa pagdating nila. Bihira na lamang daw kasing umuwi roon si Amber simula nang nagkaroon ito ng sariling condo unit. Mabuti na lang pala't ikaw ang nakakita sa kanya. Maraming salamat, Luis. Pasasalamat ng ama nitong si Victor matapos niyang ihiga sa kama si Amber. Walang anuman po, Tito Vic. Anya, saka magkatulong naman nilang kinumutan ng ina ng dalaga na si Beatrice si Amber. Pagkatapos, lumabas na sila ng silid at nagtsaa sa salas. Napaka-dedicated po ni Amber sa negosyo niya, no? Ni hindi niya nagawang mag-celebrate ng birthday ngayon dahil mas inuna niya ang trabaho. Komento niya nang iabot sa kanya ni Beatrice ang tasa ng tsaa. Nagkatinginan ng mag-asawa. Matagal nang hindi nagdiriwang ng kaarawan si Amber. Simula pa nung hindi natapos ng ginang ang pangungusap. Since Chloe died po ba? Alam niyang yun ang sasabihin nito. Luis, alam kong kulang ang salitang patawad para mabayaran ang kasalanan namin sa inyo. Matagal na panahon na ang lumipas pero dama pa rin ng aming pamilya ang bigat ng nangyari noon kay Chloe. Lalo na ni Amber. She's no longer the same after that day. Patawarin niyo sana kami. Patawad talaga. Madamdamin at puno ng sinseridad na paghingi ng tawad ni Victor. Tinanggap naman niya yun, bagamat may kaunti siyang lungkot na nararamdaman. Tama po kayo. Matagal na panahon na nga pong lumipas. Kaya siguro naman po'y panahon na para magkapatawaran tayo. Ang totoo po niyan, matagal na naming natanggap ang pagkawala ni Chloe at matagal ko na rin po kayong napatawad. Sandali siyang huminto at napangiti sa mga realization niya noong mga panahong unti-unti na siyang naghihilom sa pagkamatay ng kapatid. May mga bagay po kaming pinanghihinayangan ni na ma'am, tita, tito. Pero inisip na lang namin, at least naging masaya naman si Chloe sa buhay niya rito sa mundo bago siya binawi ng Diyos sa amin. Sana dumating na rin po sa inyo ang araw na mapatawad ninyo rin ang mga sarili niyo, alang-alang sa ikapapayapa nating lahat. Kung nandito si Chloe, sigurado akong yun din ang gugustuhin niya mangyari. Sigurado ako ron dahil mahal na mahal kayo ng kapatid ko. Bukal sa puso niyang initian ng mag-asawa bago tumingin sa mga larawan ni Amber na nakasabit sa dingding. Mga larawan nito yun noon kung saan masasalamin pa sa mga mata nito ang saya ng pagiging bata. Kung may pinagsisisihan man po ako sa mga nangyari noon, yun na yung isinumbat ko kay Amber ang lahat ng nangyari. Pakiramdam ko, malaki ang naging bahagi ko kung bakit siya nagkakaganito ngayon. Tumayo siya at lumapit sa mga larawan. Pero wag po kayong mag-alala. Nakangiti niyang nilingon ng mag-asawa. I will bring her back. Ibabalik ko sa inyong nawalang Amber na kilala nating lahat. Salamat, Luis. Sa totoo lang, miss na rin namin ang anak namin yun. Dahil sa nakaraan, naging mailap na rin siya sa amin. 14 years na nakalipas pero sinisisi pa rin niya ang sarili niya. Marami pa silang napag-usapan bago siya tuluyang nagpaalam sa mag-asawa. Kinabukasan, walang maalala si Amber sa naganap noong nakaraang gabi dahil sa dami ng nainom niya. Hindi rin niya mawari kung bakit siya nasa bahay ng mga magulang. Nagtungo siya sa kusina para usisain ng ina. Subalit tikom ang bibig nito sa mga nangyari kagabi at pinaghanda na lamang siya ng agahan. Habang kumakain, nagtaka siya nang makarinig ng busina ng sasakyan sa labas ng bahay. Lumabas siya at nakita si Luis sakay ng kanyang kotse. Why are you here? At bakit ka nasa kotse ko? Nakasimangot niyang tanong dito nang makalapit. Grabe, wala man lang bang good morning dyan o kaya thank you dahil nahanap ko na itong nawawala mong kotse. Hindi rin naging madali ang pag-retrieve ko rito ah. Pilyo ang iting balik ni Luis habang prenteng nakaupo sa driver's seat. Oo nga naman anak. Pagsang-ayon naman ng kanyang mama Beatrice na sumunod sa kanya sa labas. Bakit di ka muna pumasok Luis at nang makapag-agahan ka? Hindi na po tita, kakakain ko lang din kasi. Pero salamat po sa offer. Magalang na tugon ni Luis bago muling bumaling sa kanya. Are you done with your breakfast, Amber? If yes, hop in because you might run late. Late saan? Bago pa man makasagot si Luis, pinagtulakan na si Amber ng kanyang ina papasok ng kotse. Manaman, angal niya nang makaupo sa passenger seat. Mag-iingat kayo sa daan ha? Paalala sa kanila ng ina sabay ngiti kay Luis. Labagman sa loob, wala nang ibang nagawa si Amber kundi ang tumahimik at magpatangay sa sitwasyong si Luis lamang ang may pakana. You don't have any recollections from last night, do you?
Natatawang tanong ni Luis habang nagmamaneho. You were bawling your eyes last night because you forgot where you parked this car. Napabuntong hininga siya ng malalim. So, ganun pala ang nangyari. Kung ganun, salamat sa paghatid sa akin at sa paghahanap dito sa kotse ko. Kahit hindi ka mukhang sincere, you're welcome. Anito, saka humalakhak. Pwede mo na bang sabihin kung saan tayo pupunta? To our ocular visit. Ocular visit? Pero next week pa naman yun. Saka tingnan mo nga, hindi man lang ako nakapagbihis ng maayos. Okay lang, maganda ka pa rin naman eh. Odette extended her stay in Macau, kaya we agreed na tayong dalawa na lang ang titingin dun sa venue. Regarding sa schedule, may appointment ako outside the country next week. So I called the hotel and they said na they can accommodate us today. Okay. Tanging nasabi niya. Ano pa bang magagawa niya gayong pinlano na pala nito ang lahat? Makalipas ang halos 3 oras, nakarating din sila sa hotel and resort sa Batangas. Mainit ang naging pagtanggap kina Luis ng mga staff pagdating nila roon. Welcome po sir, ma'am. Excited na po kami para sa kasal niyo. Bibong bati ng receptionist sa kanila. Nagkatinginan sila ni Amber. Pagkatapos, natawa siya. She's not my bride. This lady here is Miss De Vera, our wedding planner. My fiancé couldn't make it today due to her busy schedule. Kaya kami lang muna ngayon ang nandito. Paliwanag ni Luis. Ganun po ba sir? Naku, pasensya na po. No worries. So, shall we start? Yes, sir. Sa simula ng ocular visit, una nilang binisita ang hall kung saan gaganapin ang reception. Malaki ang bulwagan at ang granding tingnan. Odette will love this. Satisfied na komento ni Luis habang pinapasadahan ng tingin ang 3 naglalakihang chandeliers na nagbibigay ng kaaya-ayang glow sa buong silid. Sunod nilang pinuntahan ang tabing dagat kung saan mismo magaganap ang seremonya ng kasal. Are you alright? Nag-aalala niyang tanong kay Amber nang mapansing tila namumutla ito. I'm fine. Subalit taliwas yun sa nakikita niyang sitwasyon nito. Are you sure? You look... Hey! Nagulat siya nang muntik itong matumba. Mabuti na lamang, maagap niya itong nasalo. It's the sea. Nanghihinang sambit ni Amber habang mahigpit ang pagkakakapit sa mga braso niyang nakaalalay dito. Thalassophobia o matinding takot sa dagat o anumang malalim na anyo ng tubig. Yun ang napagtanto ni Luis. Marahil na-develop ni Amber ang phobia na yon dahil sa nangyari kay Chloe noon. Kinarga niya ang dalaga at inilayo sa dagat. Nagpasya siyang tapusin na ang kanilang ocular visit. How are you feeling? Tanong niya pagkababa niya rito sa couch sa lobby ng hotel. Okay na pakiramdam ko. Nahihiya itong nag-iwas ng mukha sa kanya. Pasensya ka na ha, dahil sa akin hindi na natin natapos ang paglilibot. Don't worry about that. We've already seen enough. Teka, nagugutom ka ba? Why don't we have lunch first bago tayo bumalik ng Manila? Hindi na. Umuwi na tayo. Napahinto si Amber sa pagsasalita nang biglang kumalam ng malakas ang kanyang sikmura. Nagmistulang kamatis ang buong mukha nito sa hiya. Tara na, nagugutom na rin ako eh. Pigil ang tawang sabi niya, saka iiling-iling na iginiya ang dalaga patungo sa restaurant ng hotel. Tahimik lamang si Amber sa pagkain nila ng tanghalian ni Luis. Sobra siyang naaasiwang kumilos sa harapan nito. Malapit na silang matapos sa pagkain nang biglang lumapit sa kanila ang ilan sa mga waiter at mga waitress ng restaurant habang may dalang birthday cake at umawit ng happy birthday song. Tiningnan niya si Luis. Happy birthday, Amber. Masayang bati nito sa kanya habang patuloy ang mga staff sa pag-awit. Unti-unti ring naramdaman ni Amber ang pag-atake ng kanyang panic disorder. Hey, you alright? Nag-aalalang tanong ni Luis nang nahirapan na siyang huminga. I'm okay. Dali-dali siyang napatayo at napatakbo patungo sa restroom nang maramdamang maduduwal siya. Sa banyo, tuluyan na nga siyang nasuka. Habang nakatitig sa sarili sa malaking salamin sa ibabaw ng lababo, hindi na napigilan ni Amber ang mapaluha. Gustuhin man niyang matuwa sa pagsisikap ni Luis na mapasaya siya, mas nananaig pa rin ang panguusig sa kanya ng masalimuot na alaala ng nakaraan. She doesn't deserve to be treated that way, lalo na't ang laki ng kasalanan niya rito at sa pamilya nito. Amber, are you alright? Anang boses ni Luis mula sa labas ng restroom. Binasa niya ng tubig ang kanyang muka at nang kalmado na siya, nagpasya na siyang lumabas at inaya na si Luis na umalis. Tahimik lamang sila sa loob ng sasakyan. Bagaman hindi kumikibo habang nagmamaneho pa uwi, batid niyang malalim ang iniisip ng binata. Amber, I'm sorry if I made you uncomfortable earlier. Hindi ko alam na it would cause you to have a panic attack. Paumanhin nito. Hindi mo naman kasalanan yun. Kahit na. Kuya?
Bakit? Bakit ang bait mo sa akin? Matagal na niyang gustong itanong yon. Malinaw pa sa alaala niya ang labis na pagkamuhi nito sa kanya nang huling beses silang nakita. Bakit ngayon, tila kinalimutan na lamang nito ang lahat ng kasalanan niya rito? Anong klaseng tanong yan, Amber? May mali ba kung mabait man ako sa'yo? Naiilang na tumawa si Luis. It's making me uncomfortable. Inihinto ni Luis ang kotse sa isang tabi. Uncomfortable? Hindi ko deserve na tratuhin mo ng ganito. I don't deserve your sweet gestures, your care, your kindness is suffocating me. Hindi na niya napigilang mapaiyak. Hindi nakapagsalita si Luis at napatitig lamang sa kanya. Hindi niya mabasa ang nilalaman ng isip nito. Nasaktan na naman ba niya ito dahil sa mga sinabi niya? Kaya ba halos ipagtulakan mo ako palayo? Kaya ba hindi ka na nagsiselebrate ng birthday mo because you thought you don't deserve to be happy? How can I be happy knowing I ruined someone's family? Kung may isang tao kang dapat kamuhian dito sa mundo, hindi ba dapat ako yon? I killed your sister. You didn't. You didn't kill Chloe. God, Amber. Huminga ng malalim si Luis bago siya seryosong tiningnan at hinawakan sa magkabilang braso. Nag-iwas siya ng tingin. Amber, look at me, please. Pakiusap nito. Umiiyak siyang nag-angat ng muka at sinalubong ang mga mata nito. Amber, mas gusto mo bang mabuhay ako ng may galit at lungkot sa puso ko? Mas gusto mo ba akong makitang nakakulong pa rin sa nakaraan? Naiiyak na ring tanong ni Luis. Umiiyak siyang umiiling-iling. May babalik mo ba ang oras kung ipagpapatuloy mo yung pagmumukmuk mo at paninisiryan sa sarili mo? Hindi naman, di ba? Sabi pa nito at tuluyan na ring bumagsak ang mga luha nito sa mata. Damn it. Amber, 14 years. 14 years na ang dumaan. Hanggang kailan mo balak sisihin ang sarili mo sa aksidenteng hindi mo ginusto? Nagkakaganyan ka ba dahil sa mga sinabi ko noon? You fool. I only said those because I was hurt. Matagal na ako nakamove on sa pagkamatay ni Chloe. But despite that, hindi naging panatag ng buo ang loob ko dahil hindi nawala sa isip ko mga sinabi ko sa'yo noon. I wanted to apologize. I was so scared na baka maging dahilan ng mga sinabi ko para mawala ka sa amin. And it did happen. Inalis mo kami sa buhay mo. I'm sorry, Amber. Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. I'm sorry for foolishly pinning all the blame on you before. Kahit ng totoo, biktima ka rin sa nangyari. Don't apologize, Kuya Luis. Walang kinalaman ng mga sinabi mo noon kung bakit ako ganito ngayon. Madaling sabihin sa'yo na kalimutan ko na lang ang mga nangyari dahil hindi naman ikaw ang nagbitya sa kamatayan ni Chloe. Kahit ano pang sabihin mo, it will never change the fact that I caused her death. Please, enough. Please. Niyakap siya ni Luis ng mahigpit dahilan para mas lalo siyang mapaiyak. Sa ginagawa mo, hindi lang ang sarili mong sinasaktan mo. You're hurting me too. At kapag nalaman ni na mom ang nangyayari sa'yo ngayon, they'll be hurt too. Please, tama na, Amber. Kalimutan mo na ang nangyari noon. 14 years have passed. Patawarin mo na ang sarili mo. Hindi rin matutuwa si Chloe sa paninisi mo sa sarili mo. Promise me that, okay? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Amber. Salamat, Kuya. Siguro ang kapatawaran mo lang ang hinihintay ko para subukan kong palayain ang nakaraan. Patawad, Kuya. Patawad sa pagkawala ni Chloe. Shh! Please stop. Matagal ka na namin pinatawad, kahit wala ka namang kasalanan. Kaya sana, patawarin mo na rin ang sarili mo. Sunod-sunod na tumango si Amber at pinunasan ng mga luha. Niyakap siya ni Luis upang pagaanin lalo ang loob niya. Nang kumalma, nagpatuloy na sila sa paglalakbay pabalik sa Manila. Samantala, kadarating lamang ni Odette sa tinutuloyang hotel sa Macau. Buong araw siya sa shoot para sa isang magazine at TV commercial nang makatanggap siya ng isang mensahe mula sa kaibigang nasa Pilipinas. Kasama niya sa Macau ang kanyang team at sa susunod na linggo pa siya makakabalik ng Manila. Hiwalay siya ng room sa mga katim niya, kaya makakapag-relax siya ng maayos. Humiga siya sa kama at binuksan ang mensahe ng kaibigan sa kanyang phone. Nanlaki ang mga mata niya nang bumungad sa kanya ang mga larawan ni na Luis at Amber na magkayakap sa loob ng sasakyan. Kakaibang galit at sari-sari pang emosyon ang agad na nabuhay sa kanyang sistema, bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. What is it, Odette? Tanong sa kanya ng kanyang stylist na biglang pumasok para yayain siyang kumain. Nothing. I just thought na mas mabuti yatang mas maaga tayong makabalik ng Pilipinas. Seems like things are getting exciting there. You know me, I don't like being left out. Anya habang may makahulugang ngisi sa labi. I'll tell the team, wala na naman tayong trabaho after ng shoot.
Maaasikaso mo na rin ang kasal mo. That's good. Maagang ang natapos ang mga shoot ni Odette sa inaasahan. Kaagad siyang nag-book ng flight pabalik ng bansa. Hindi na niya hinintay ang mga kasama niya dahil nagpa siya ng mga ito na mamasyal pa. Biyernes ng hapon, matapos magpahinga mula sa flight, walang pasabi na binisita niya si Luis sa kumpanya nito. Nagulat ito nang basta na lamang siyang pumasok sa opisina nito habang kasalukuyan itong nasa virtual meeting with the executives from a well-known retail company. Nais ng mga ito na makipag-partner sa kumpanya ni Luis na Villegas Imperial Distributor. As discussed, we can guarantee nationwide distribution within 3 weeks. Our logistics team will handle the storage and transport directly. No third-party delays. Nagpatuloy si Luis sa kabila ng pagkabigla nito sa pagdating ng nobya. Hindi naman ng gulo ang babae. Tahimik lamang itong umupo sa upuang bakante sa tabi ni Luis at sekretary nito. Nagsalita ang isa sa mga kausap ng binata. Impressive, Mr. Villegas. We'll review the proposal but this looks promising. Bahagyang umiti si Luis. I look forward to working with you, Mr. Xiao. My assistant will send the finalized breakdown after this meeting. Thank you for your time. We're excited to work with you. Me too, Mr. Xiao. Nagpaalam na ito sa ka-virtual meeting at isinara na ang laptop saka tumingin kay Odette. Nagpaalam na rin ang sekretarya nito para bigyan sila ng privacy. Akala ko next week pa ang balik mo, honey. You should have told me para nasundo man lang kita sa airport. Well, I wanted to surprise you. Did I succeed? Tumawa si Luis at lumapit sa kanya. Niyakap siya nito. Welcome home. Niyakap niya ito pabalik. Kamusta naman yung ginawa niyang pagbisita ni Amber sa venue? It was great. I'm sure magugustuhan mo rin ang lugar. The place is ideal for the wedding you've been dreaming of. Kumawala na ito sa yakap niya at bumalik sa table nito. Really? Yes. May iba pa ba kayong ginawa after that, honey? Like? Anything. Nagkibit-balikat si Odette. Wala na. Nakangiting sagot ni Luis. You and Amber were close before, right? Hindi man na ba kayo nag-catch up? Napangiti si Luis. About that, we did talk and ate lunch. And? Odette, do you mind kung ipapasyal ko si Amber one of these days? You know, we were like family back then, right? Pero medyo nagkaroon kasi kami ng gap ngayon because of the things that happened. Gusto ko sanang bumawi to fill those times na magkalayo kami. Baka sakaling mabalik ko pa yung friendship na nabuo namin noon. O kung hindi man, at least yung bond na meron sila ng parents ko noon. Ibinaling ni Odette ang ulo at patagong umismid. Can I be honest with you, Luis? Sure. Don't get me wrong but I just don't really understand how you and your parents are still so obsessed with her after what she did to your sister. Sandaling hindi nagsalita si Luis. Pagkatapos, bumuntong hininga ito. What happened to Chloe was not Amber's fault. And it's not obsession, Odette. We call it compassion, care and love. Amber wasn't just my sister's friend. She's more than that. Okay, I'm sorry. Paumanhin niya nang mapansing tila na inis si Luis sa sinabi niya kahit na masama ang loob niya dito. I have an idea. Next week na ang wedding anniversary ni na Tito at Tita, right? Bakit hindi natin siya i-invite sa party para naman magkita-kita na sila? I'd love that. Kaso lang, hindi pa siya handang makipagkita kay na mom eh. Siguro may tamang pagkakataon para ron. Malungkot ang ngiting tugon ni Luis. Nagkaroon bigla ng ideya si Odette sa sinabing yun ni Luis. Napangiti siya. I see. Anyway, are you done with work? Now that my fiancé is here, well, yes. Mula sa opisina, dumiretso sila sa kanyang kondo. Doon na ito naghapunan at doon na rin nagpalipas ng gabi. Habang tulog si Luis, nakatagilid naman ng higa si Odette sa tabi nito. Seryoso ang tingin at may matinding sama ng loob sa puso. Natawa siya nang mapakla sa biglang napagtanto. Sa mga unang taon ng relasyon nila ni Luis, may isang pangalan itong laging tinatawag sa panaginip. Ang pangalang Amber. Sinong mag-aakala na ang Amber na yon ay ang Amber na kakilala niya rin pala? There's something I haven't told you yet, Luis. Amber and I aren't friends. Well, maybe she thinks we are, but she's wrong. She will never be my friend. You know why? Because I hate girls like her. Bulong niya habang hinahaplos ang pisngi ni Luis na mahimbing sa pagtulog. Noon pa man, malaki na ang inggit ni Odette kay Amber. Kahit kasi tahimik at malayo sa ibang tao, nakukuha pa rin ito ang atensyon ng marami dahil sa taglay nitong kagandahan. Naging insecure siya dahil sa paghanga ng iba rito, bagay na gusto rin niyang maranasan. Kinaibigan niya ito sa pag-asang mapapansin at magugustuhan din siya ng iba. Ngunit sa huli,
Siya'y nagmistulang anino lamang nito sa paningin ng karamihan. Tapos ngayon, si Amber na naman ang napapansin ng lalaking mahal niya at ng magulang nito. Hindi siya papayag. I am beautiful. Everyone loves me, including you, Luis. Ako lang ang mamahalin mo. Sa akin lang dapat ang buong atensyon mo. May ngisi na hinalikan niya sa labi ang walang kamuwang-muwang na si Luis. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap ng tawag si Amber mula kay Odette. Abala siya sa pakikipag-usap sa kanyang kliyente nang tawagan at imbitahan siya ni Odette sa isang class reunion party na ito mismo ang mag-host. Hindi niya hilig ang pumarty, subalit maghapon siyang kinumbinsi nito kaya sa huli pumayag na siya. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso na siya sa hotel na pagdadausan raw ng party. I'm here. Text niya kay Odette pagdating niya sa poolside lounge. Nagtaka siya nang ang bumungad sa kanya ay mga hindi pamilyar na muka. Wala siyang makita na dati nilang mga kaklase. Amber, here! Lumitaw sa harapan niya si Odette. Excited siya nitong hinila sa gitna ng nagkakasiyahang mga bisita. Who are these people, Odette? Akala ko ba mga kaibigan natin na nandito sa party at mga old classmates? Tanong niya, subalit hindi siya nito sinagot. Huminto sila sa gilid ng pool at sa isang kisap matay nakita niyang magkasalo sa sofa ang kanyang tita Gina at tito John habang umiinom ng wine. Sa tabi naman ng mga ito nakatayo si Luis habang abala sa pakikipagkwentuhan sa mga bisita. Odette, what is this? Naninikip ang dibdib niyang tanong. Don't be upset, dear. I didn't tell you kasi alam kong hindi ka pupunta kapag nalaman mong party nila to. Anniversary nila. Pero alam mo namang hindi ba ako handang makipagkita sa kanila? Inirapan siya ni Odette. Come on, Amber. Are you really that shameless? This old couple still wanted to see you kahit na ang laki ng kasalanan mo sa kanila. The least thing you could do is pagbigyan sila para makabawi ka naman sa kanila. And by the way, hindi nila alam na darating ka. Let's go. Let's surprise them. Samantala, habang nakikipagkwentuhan si Luis sa mga bisita, napansin niya sa tabi ng pool sina Odette at Amber. Nagulat siya nang makita ang dalaga, gayong hindi naman niya ipinaalam dito ang tungkol sa party. Are they arguing? Nakakunot niyang tanong nang mapansing tila may tensyong namamagitan sa dalawa. Lalapit sana siya, pero laking gulat niya nang biglang tinulak ni Odette si Amber sa pool dahilan para mahulog ito sa tubig. Nagulo ang paligid at natigil ang kasiyahan. Agad na tumalon si Luis at sumisid sa pool para sagipin si Amber. Nang makuha niya ito, nanginginig ito dahil sa pinaghalong lamig at takot. You're okay. It's okay. I'm here. Pagpapakalma niya rito habang karga niya ito. Take her to our room, son. Sabi sa kanya ng amang si John nang umahon sila sa pool. Katabi nito ang kanyang ina na nagulat din sa mga pangyayari. Nagtangkang lumapit sa kanila si Odette, subalit nilagpasan niya ito at dumiretso na siya sa suite ng mga magulang. Doon, wala na namang tigil sa paghingi ng paumanhin si Amber dahil sa naabalang party. Huwag mo nang isipin yun. Nasaktan ka ba? Nag-aalala niyang tanong pagkatapos itong balutin ng tuwalya. Ano ba kasing nangyari? Hindi umimik si Amber at nag-iwas ng tingin. Sabay silang napalingon sa pinto nang bumukas yun at pumasok ang mommy niya. Amber, are you alright, dear? Nag-aalalang tumingin si Amber kay Luis. Marahan niyang pinisilang kamay nito upang panatagin ang loob. Everything's gonna be alright. Bulong niya sa dalaga bago tumayo. I'll leave you two para makapag-usap kayo. Pagkalabas ni Luis sa silid ay tumabi na si Gina kay Amber sa sofa. Natatakot man at kinakabahan, pinilit ni Amber ang maging kalmado sa harap ng ginang. Nagsimula ang kanilang pag-uusap sa nakakailang na kamustahan hanggang sa nabaling na kay Chloe ang kanilang pag-uusap, dahilan para paulit-ulit na naman siyang humingi ng kapatawaran habang umiiyak. Amber, I'm not mad. Biktima ka rin sa nangyari. Malumanay na sabi ni Gina. Nang mamatay si Chloe, alam ko may bahagi rin sa pagkatao mo ang nawala. Alam ko dahil nakita ko yun sa mga mata mo. That day, hindi lang si Chloe ang nawala sa amin. We lost you too. Malungkot ang ngiting hinawakan nito ang kamay niya at pinahid ang kanyang luha. Alam kong ginawa mong lahat para iligtas siya at tiyak kong alam din ni Chloe yun. Salamat dahil hindi siya nawala sa puso't isip mo pagkatapos ng maraming taon. But there's something I need you to do for all of us, Iha. Please let me Chloe go. Please let her rest in peace. Pero paano po, tita? Hindi ko siya kayang kalimutan. Anak, moving on doesn't mean forgetting. Kahit anong mangyari, patuloy na mabubuhay ang mga ngitit tawa ni Chloe sa mga alaala natin. Higit sa lahat,
ang pagmamahal niya sa ating lahat. Niyakap siya ng ginang at hinaplos-haplos ang kanyang basang buhok. We miss you so much, Amber. Please come back to us. Palayain mo na ang nakaraan. Mas magiging masaya si Chloe kung magiging masaya ka rin. Okay? Kasabay ng pagluha ni Amber ay ang unti-unting paggaan ng loob niya. Dahan-dahan, pinawi ng mga salita at yakap ng kanyang tita Gina ang mabigat at matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Masaya siyang muli silang nagkita nito at ang malamang mahalaga pa rin siya rito sa kabila ng mga nangyari noon. Thank you po, tita. Susubukan ko po. Pangako. Samantala, sa poolside lounge, muli namang nagpatuloy ang party. Hinanap ni Luis si Odette at natagpuan niya itong umiinom sa gilid ng pool. Kinumpronta niya ito sa ginawa nito kay Amber. Ilang ulit muna itong nagkaila bago niya tuluyang napaamin. Say something, Odette. I'm giving you this chance to explain yourself. Ni sa panaginip, hindi niya naisip na kaya nitong manakit ng kapwa. I just don't like her, okay? What do you mean? You girls are friends. Are we? Mapait ang ngiting tungo nito. Odette. Mula sa galit na ekspresyon, bigla nginitian siya nito ng pagkatamis-tamis. Let's talk some other time, darling. Pagod na kasi ako eh. I wanna go home. Palusot nito, saka basta na lamang umalis sa harapan niya. Hindi lamang sa gabing yon ang mga nakitang pagbabago ni Luis sa pag-uugali ni Odette. Nang mga sumunod na linggo, lalo lamang siyang naalarma dahil sa palala ito ng palala. Umabot pa sa puntong sinasagot-sagot na nito ang mga magulang niya kapag pinagsasabihan ito ng mga ito sa mga ginagawa nitong paninira kay Amber. Nagpasya rin si Odette na palitan si Amber bilang kanilang wedding planner. Pumayag na lamang din si Luis sa gusto ng fiancé dahil ayaw na rin niyang mas tumindi pa ang tensyon sa pagitan nito at ni Amber. Medyo dumistansya na rin siya kay Amber para tantanan na ito ng nobya. Pero kahit anong iwas niya, hindi pa rin ito tinigilang pag-initan ni Odette. Isang hapon sa tapat ng gusali ng condominium ni Odette, habang nasa loob ng kanyang kotse, ay sinubukang kausapin ni Luis ang kasintahan nang malamang panay ang pag-iiwan nito ng mga malisyosong comments sa business page ni Amber. I don't understand you anymore, Odette. Hindi ko maintindihan kung ano mong pinanghuhugutan ng galit mo kay Amber. Napapagod na niyang sabi. There must be a reason. Tell me. I don't need a reason to hate anyone, especially her, Luis. Humalakhak si Odette. Tila natutuwa pa sa mga nangyayari. I just hate her whole existence. That's all. Pero kaibigan mo siya at wala siyang ginagawang mali sa'yo. So pinagtatanggol mo siya? No, sinasabi ko lang na mali ang ginagawa mo. Why are you like that? Insecure ka ba sa kanya o ano? Tell me para mas maunawaan kita. Sinabi ko na, di ba? I don't like her. Nakipagkaibigan lang ako sa kanya noon para mapansin din ako ng mga tao. Naiirita ako sa kanya dahil lagi na lamang siya ang gusto ng lahat. Dismayado siyang napatulala rito. Hindi niya lubos sa kalain na ganito pala ang tunay na pagkatao ni Odette. Itinuring itong kaibigan ni Amber pero may lihim pala itong galit dito. Ito ba talaga ang Odette na minahal niya? Ang babaeng gusto niyang pakasalan? She can't be. He can't marry someone who's as scary as this woman, lalo na kung magiging ina ito ng kanyang mga magiging anak. Why are you staring at me like that, darling? I don't know you anymore. No, I think nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Naihilamos ni Luis ang kanyang palad. Sandali siyang nag-isip ng malalim, saka humantong sa isang pasya. I believe it's best if we just... Don't you dare say what you're thinking, Luis. I could tell exactly what you're thinking right now. I'm sorry. No, I'm not breaking up with you, Luis. Not now. Never. Parang baliw na nagwala si Odette at pinaghahampas ang dashboard ng sasakyan. Unang beses niya itong nakitang nagkaganoon. You're mine, Luis. Only mine. That bitch can't have you. Sa akin ka lang. This has nothing to do with her, Odette. I'm breaking up with you because of you. I'm sorry but I just can't be with you anymore. Natahimik sandali si Odette. Pagkatapos bigla itong humalakhak na parang nawawala sa sarili. Kung si Amber ba ang nasa sitwasyon ko ngayon? Ganito mo rin ba siya kadali na kayang bitiwan, ha, Luis? Naluluha subalit na natili ang ngisi sa mga labi nito. Don't do this, Odette. No, tell me. Pinagahampas siya ni Odette sa dibdib. Sabihin mo kung anong lamang ng babaeng yun sa akin. Enough! Pinigilan niya ang mga braso nito. Fine. Gusto mong malaman kung anong lamang niya sa'yo? Una, Amber would never act like this. Second, she would never disrespect my parents. At higit sa lahat,
She would never hurt anyone intentionally. Big mistake, Luis. You might think this is the best thing you could do. But you're wrong. You love me and I know pagsisisihan mo itong desisyon mong to. Padabog na bumaba ng sasakyan si Odette at panay ang mura sa kanya habang papasok ng gusali. Mabigat ang hiningang isinubsob ni Luis ang mukha sa manibela ng sasakyan. Hindi niya akalain na sa ganoong paraan magtatapos ang relasyon nila. He has envisioned her being his wife, pero sa isang iglap, nagtapos ang pangarap na yon. Totoo na minahal niya ito, kaya nasasaktan din siya sa nangyayari. Dahil sa mga hindi inaasahang kaganapan, nag-file ng leave of absence si Luis na pinayagan naman ng kanyang lolo na siyang presidente ng kanilang kumpanya. Gusto muna niyang magpahinga sa trabaho at sa lahat. Plano niyang magbakasyon sa Amsterdam kung saan nakatira ang ilang kamag-anak nila. Kung kailan siya babalik ay hindi pa niya alam. Magdadalawang buwan na mula nang maghiwalay sila ni Odette. Ilang beses pang nagpabalik-balik ang dalaga sa kumpanya at nag-ieskandalo para makipagbalikan sa kanya. Ngunit pagkatapos ng paulit-ulit niyang pag-ayaw, tumigil na rin ito at naglaho ng parang bula. Tuloy na talaga ang alis mo, anak. Napatingin si Luis sa pinto ng kanyang kwarto nang sumilip ang mami niya. Nag-e-empake siya dahil bukas na ang flight niya patungong Amsterdam. Opo, Mom. Nginitian niya ito. Nagpaalam ka na ba sa kanya? Si Amber ang tinutukoy nito na matagal na rin niyang hindi nakikita o nakakausap man lang. Nahihiya rin siya dito. Bukas po pupuntahan ko siya. Hihingi rin ako ng tawad sa mga ginawa sa kanya ni Odette. Okay. Matamlay siya nitong initian. Anak, alam ko masakit sa'yo na hiwalayan si Odette. Pero hindi ba't mainam na nakita mo ng maaga ang tunay niyang kulay kaysa umabot pa kayo sa kasal? Tama po kayo. Nangihinayang lang ako sa pinagsamahan namin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad nakita ang ugali niya noon. Hindi naman kasi kayo palaging magkasama. Kung hindi pa bumalik sa buhay natin si Amber, hindi lalabas ang tunay na Odette. Hindi ko akalain na malaki ang galit niya kay Amber. Ayoko nang pag-usapan yan, Mom. Okay, I understand. Dinner's ready. Sumunod ka na lang sa amin sa baba. I'll be there in a bit. Pagkatapos ng hapunan, habang pabalik si Luis sa kanyang silid, napahinto siya nang mapadaan sa tapat ng kwarto ni Chloe. Nagpa siya siyang pumasok doon. Malinis ang kwarto at kung paano ito iniwan ni Chloe, ganoon pa rin ang itsura nito na animo hindi man lamang ginambala ng lumipas na mahabang panahon. Sa gilid ng desk, nakadikit ang mga lumang larawan nila. Karamihan sa mga yon ay kasama nila si Amber. Bahagya siyang napangiti sa mga nakaraang ipinaaalala ng mga larawan, ng mga panahon kung saan lihim pa siyang may pagtingin kay Amber. God knows what could have been us if only Chloe didn't die. Naiiling niyang sambit habang may kaunting panghihinayang sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, sa bahay ng magulang ni Amber, nagluluto siya ng agahan nang bigla na lamang niyang narinig ang malakas na boses ng kanyang mama Gina sa kanyang likuran. Kagabi pa siya nasa bahay ng mga magulang. Naisipan niyang bisitahin ang mga ito dahil weekend naman. Naku Amber anak, paano ka makakapag-asawa niyan kung simpleng pagpupito lang ng itlog ay hindi mo magawa ng maayos? Kawawa ang mapapangasawa mo. Paano ka kumakain sa kondo niyan? Lagi bang sunog? Napakamot siya sa ulo at nahihiyang initian ng ina. Bihasa naman siya sa pagluluto. Sadya lamang biglang naglayag ang isip niya kaya nasunog ang niluluto niya. Sorry ma, uulitin ko na lang. Ay sos, lutang ka ano? Ginugulo ka pa rin ba ng Odette na yon? Bigla'y tanong ng Mama Beatrice niya. Itinabi niya ang nasunog na itlog. Hindi na po, ilang buwan na po akong walang balita sa kanya. Matapos siyang palitan ni na Odette at Luis bilang wedding planner, hindi na niya muling nakita pa ang mga ito. Ang huling balitang narinig niya tungkol sa dalawa ay naghiwalay na raw. Hindi niya malaman kung manghihinayang siya sa mga ito o ikakatuwa niya na nakaligtas si Luis sa ganoong klase ng babae. Alam mo anak, hindi ko maintindihan kung paano naging kaibigan mong Odette na yon. Noon pa man iba na ang kutob ko sa babaeng yon. Isipin mo halos kopyahin ka na niya mula ulo hanggang paa. Ultimo kulay ng lipstick mo at tabas ng buhok ay ginagaya niya noon. Yung mga manliligaw mo rin, pilit niyang kinakaibigan hanggang sa mapunta sa kanyang interes. Hay, may mali talaga sa babaeng yon. Mabuti na rin naghiwalay na sila ni Luis. Kawawa lang siya doon. Napaisip siya sa sinabi ng ina. Noon, hindi niya pansin ang mga gawing yun ni Odette. Ngunit ngayong nabanggit yun ng ina, tila may kakaiba nga talaga sa mga kilos nito. Nagulat silang mag-ina nang bigla na lamang may nagsalita sa nakabukas na pintuan sa salas. Paglingon nila, natuklasan nilang si Luis yon. Good morning po.
Masayang bati nito sa kanila. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Amber sa biglang pagdating nito. Luis, tuloy ka! Magiliw itong pinapasok ng kanyang ina. Tamang-tama't nagluluto ng breakfast tong si Amber. Naku, tamang-tama po pala ang pagdating ko, tita. Hindi pa ako nag-aagahan eh. Tugon ni Luis sabay tingin at kindat sa kanya. Ngayon ko lang yata matitikman ang luto mo, Amber. Nakaka-excite naman. Ang OA mo naman, hindi naman ganun ka-espesyal tong niluluto ko para ma-excite ka ng ganyan. Tinaraya niya ito habang kinukubli ang tunay na nararamdaman. Kahit ano pa yan, basta luto mo. Balik ni Luis na bahagyang nagpapula sa pisngi niya. Dahil sa pagdating ng binata, ginanahan si Amber sa pagluluto. Matapos makapaghain ay sabay-sabay na silang nag-agahan. Hindi na nakasalo sa kanila ang kanyang ama dahil maaga itong umalis para pumasok sa trabaho. What made you come here after ignoring me for 2 months? Biglang tanong niya kay Luis. Binigyan niya ng diin ang mga salitang 2 months. Sus, kaysa naman dun sa kakilala ko na 14 na taong hindi namansin. Nagpaparinig namang balik ni Luis. Sinamaan niya ito ng tingin dahilan para matawa ito. Namiss mo ba ako, Amber? Hindi. Aray naman. Hindi mo pa rin sinasagot ng tanong ko. Bakit ka nandito? Sige na nga. Yayayain lang sana kitang mamasyal sa theme park. Ayoko. Busy ako. Sumama ka na kung ayaw mong magsisi sa huli. Makahulog ang singit ng mama niya. Yan, approval lang naman ni tita ang kailangan ko eh. You're coming with me whether you like it or not. Ani Luis sabay halakhak. Wala na rin namang nagawa pa si Amber kundi sumama rito. Ang totoo, gusto rin talaga niyang sumama rito. Kaya lamang ay medyo nagpapakipot lamang siya dahil bagaman nauunawaan niyang kinailangan siya nitong iwasan, ay nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagtatampo rito. Dinala siya ni Luis sa Star City kung saan madalas silang mamasyal noon kasama si Chloe. Tila muling nabuhay sa kanyang alaala ang masasayang panahon noong kabataan niya. Yung totoo, kuya, may gusto ka bang sabihin kaya inaya mo akong lumabas? O sisa ni Amber, may kutob siyang meron itong mahalagang sasabihin. Ito naman, hindi ba pwedeng namiss lang kita? Huwag ka na nga magtanong, mag-enjoy na lang tayo. Natatawang sabi ni Luis bago siya nito hinila patungo sa mga rides. Sa bawat sakay nila sa iba't ibang rides, laging hawak ni Luis ang kamay niya. Sa bawat pagdampi ng palad nito sa kanya, pakiramdam niya ilalabas na sa dibdib ang puso niya sa tindi ng kabog nito. Aminado siyang sa paglipas ng panahon, hindi nawala ang pagtingin niya sa binata. Mas lalo pa nga yung tumindi ngayon. Pinuno nila ng tawanan at kulitan ang bawat sandaling magkasama sila. Sa puso't isip ni Amber, lihim niyang hinihiling na sana'y huminto ang oras nang sa gayoy habang buhay na silang manatili sa tabi ng binata. I'm going to Amsterdam. Biglang sabi ni Luis habang sakay sila ng Ferris wheel. May business trip ka? Umiling-iling to. I'm gonna leave work for a while. Magbabakasyon ka? Kailan naman ang balik mo? Tanong niya, subalit hindi siya nito sinagot. Bigla siyang may napagtanto. Aalis ka ba dahil sa nangyari sa inyo ni Odette? Partly yes, pero kailangan ko rin talaga ng break at oras para sa sarili ko. I've been working for the company for years without any break. Blessing in disguise na rin siguro yung nangyari sa amin para makapagpahinga ako. Dahil ba sa akin kaya kayo naghiwalay ni Odette? Is she upset because we're friends? Natatawa siya nitong pinitik ng marahan sa noo. Bakit ba sa tuwing may pangit na nangyayari, lagi mong iniisip na ikaw ang dahilan, Amber? Ang nangyari sa amin ni Odette, pareho naming kasalanan yun at labas ka ron. Odette has to work on herself more. She has so many insecurities about herself. And those insecurities lead her to do indecent things to others na ayaw ko. At ako naman, siguro ang naging pagkakamali ko ay yung nagpadalos-dalos ako sa relasyon namin nang hindi siya kinikilala ng lubos. Marahang pinisil ni Luis ang kamay niya at nginitian siya upang panatagin ang kanyang loob. Wala kang kasalanan, Amber. Pangako. Tahimik na nagtitigan lamang sila. Habang nakatingin sa mga mata ng dalaga, kakaibang bigat ang naramdaman ni Luis sa dibdib niya. Okay, pero hindi mo pa rin ako sinasagot. Kailan ang balik mo? Pinilit ni Amber ang magsalita ng mahinahon kahit nababakas niya sa mga mata ng dalaga na malapit na itong maiyak. Hindi ko pa alam. Kailan ang alis mo kung ganon? Later this evening. Ano? Muntik na itong mapatayo sa gulat, dahilan para bahagyang mag-swing ang cabin ng Ferris wheel na sinasakyan nila. Malungkot niya itong initian at pagkatapos, hindi na nito napigilang mapaluha. Hey, don't cry. Babalik pa naman ako eh. Alam ko. Pinahid ni Amber ang luha sa pisngi.
Marahan niyang pinisil ang mga pisngi nito. Madalas niyang gawin yun noon kay Amber kapag nakukitan siya rito. Huwag ka nang malungkot. May gusto ka bang pasalubong sa pag-uwi ko, ha, bunso? Natatawang tinabig ni Amber ang kamay niya. Tigilan mo nga yan. Hindi na ako bata. Bunso ka riyan. Napangiti siya at mataman itong tinitigan. You're right. Hindi ka na nga bata. You're a beautiful lady now. Anya, at muli, naiyak na naman ito. Niyakap niya ito para patahanin. Such a crybaby. Mag-iingat ka dun, ha? Niyakap din siya nito pabalik. Tumango siya habang unti-unting humihigpit ang yakap nito sa kanya. Kayo rin dito ni na mom. Pumikit si Luis at hinayaan ang sariling damhin ang yakap ni Amber sa kanya. Unti-unti, pinagaan nito ang kanyang kalooban. Ngunit sa kabila nito, may bahagi sa puso niya ang namamanglaw sapagkat ang yakap ding yon ay paalala na sa pangalawang pagkakataon ay magkakalayo sila ng landas ng dalaga. Sigurado na rin siya na mahal niya ito, pero hindi niya yun maaari pang aminin kay Amber dahil maging siya ay hindi pa handa sa panibagong relasyon. Ayaw niyang isipin ito na rebound lamang to. Nais muna niyang magpahinga at kalimutan ang sa kanila ni Odette. Kapag okay na siya, saka siya aamin ng pag-ibig kay Amber. Natapos ang araw na yon na puno sila ng bagong alaala. Nagpaalam siya ng maayos dito, maging sa mga magulang ng dalaga tungkol sa pagbabakasyon niya. Matulin na lumipas ang 6 na buwan. Hindi man sanay sa kultura at paraan ng pamumuhay, nanatili pa rin si Louis sa Amsterdam. Tuluyan na niyang nakalimutan si Odette. Pero si Amber, hinding-hindi niya nakalimutan. Excited na nga siyang makita itong muli. Pagbalik niya sa Pilipinas, liligawan na niya ito. Kalalabas lamang ni Louis sa kanyang kwarto nang marinig ang sunod-sunod na katok sa front door ng kanyang bahay. Laking gulat niya nang bumulaga sa kanya ang kanyang mga magulang. Surprise! Mom, Dad, bakit nandito na kayo? I was supposed to fetch you from the airport. Sana hinintay niyo na lang ako. Maulan pa naman ngayon. Sabi niya sa mga ito. Isang linggo magbabakasyon sa bahay niya ang mga magulang dahil sobrang miss na raw siya ng mga ito, lalo na ng mommy niya. Akmang yayakap na siya sa mga ito nang bigla siyang pinigilan ng ina. Wait, we have another surprise for you, son. Tumabi ito at ang kanyang amang si John sa gilid hanggang sa lumitaw sa kanyang harapan si Amber. Sa sobrang tuwa, hindi napigilan ni Luis na yakapin ng mahigpit si Amber. Kahit kasi ilang buwan silang nagkalayo, kailan may hindi sila nawalan ng komunikasyon, dahilan para mas lalo pang maging malapit ang loob nila sa isa't isa. Magbabakasyon ka rin dito? Masayang tumango si Amber habang nakakulong pa rin sa mga bising niya. Oo, kaya nga ako nandito, di ba? Tumikhim ang kanyang ina at binigyan sila ng makahulugang ngiti. Otomatiko naman silang naglayo sa isa't isa ni Amber at nagkakahiya ang natawa sa kanilang naging reaksyon. Alright, you guys are probably hungry. Let's get inside. I'll make you the most delicious dinner in this planet. Anya na ikinatawa ng mga magulang niya at ni Amber. Siguraduhin mo lang yan, anak, ha? Ayokang mapahiya kay Amber. Sabi ng mami niya dahilan para muli silang magtawanan. Kagaya ng sinabi ni Luis, ipinaghanda niya ng hapunan ang mga magulang at si Amber. Bagaman hindi naging perpekto ang nilutong putahe, nagustuhan pa rin yun ng mga ito. Pagkatapos nilang pagsaluhan ang hapunan, ay naiwan silang dalawa ni Amber sa kusina dahil nauna nang nagpahinga ang mga magulang niya sa kwarto. Ako na bahala dyan, Amber. You should rest too. Alam ko napagod ka rin sa flight niyo. Sabi niya kay Amber nang magsimula na itong hugasan ang mga pinagkainan nila. Okay lang kuya, hindi pa naman ako inaantok. Kung ganoon, let me help at least. Okay. Tahimik ang paligid at tanging ang lagaslas ng tubig sa gripo at kalansing ng mga plato lamang ang pumupuno sa malawak na kusina. Naging maingat sa bawat kilos si Luis habang nasa tabi ni Amber. Sa tuwing magtatama kasi ang mga braso nila, para bang may kakaibang kuryente ang gumagapang sa balat niya na dumidiretso sa nagwawala niyang puso. Okay ka lang kuya? Nagulat siya nang biglang humarap sa kanya si Amber. Ha? Ang tahimik mo eh. Nagpakawala siya ng pilit na tawa nang hindi siya makapagsalita. Ewan ba niya't biglang nagkakaganoon siya sa harapan nito. He's an expert when it comes to making conversations and he's a man full of confidence. Pero nakapagtatakat ngayon bigla siyang natatameme. Nang matapos silang maglinis sa kusina, sandali pa silang nagkwentuhan bago sila nagpahinga. Walang sinayang na sandali si Luis. Kinabukasan, kaagad niyang ipinasyal ang mga magulang at si Amber sa magagandang tanawin ng Amsterdam.
Gusto niyang maging sulit ang experience ng mga ito roon, lalo na si Amber na unang beses pa lamang na lumabas ng bansa. Ganoon ang naging routine nila sa araw-araw. Ilang beses na rin sila lamang dalawa ang namamasyal. Laging nasa kamag-anak ang kanilang mga magulang. Kahit gusto nilang sumama, tinutulak naman sila ng mga ito na mamasyal ng kanila dahil maiinip lamang daw sila sa kamag-anak ng mga ito. "Your wife is very beautiful." Nakangiting sabi kay Luis ng Ale sa thrift store na pinuntahan nila ni Amber. Isang maaliwalas na hapon yon pagkatapos nilang mamasyal sa Amsterdam Centrum. May bahagi sa puso ni Luis ang natuwa sa maling akala ng ginang sa kanila. "I like this one. What do you think?" Lumapit si Amber dala ang isang floral dress na nakahanger. "That would look perfect on you, dear," sagot ng Ale. "I can tell your husband likes it too." "Oh no, he's not my..." Bago pa man maitama ni Amber ang maling akala ng Ale, ay iginiya na niya ito patungo sa counter. "Tara na, bayaran na natin yung damit mo nang makauwi na tayo." Malapad ang ngiting sabi niya. Sa kanilang pag-uwi ay napag-alaman nila ni Amber na wala na naman sa bahay ang mga magulang niya. Nag-iwan lamang ang mga ito ng note na nagsasabi sa mga kamag-anak nila ang mga ito tutuloy ngayong araw. Nakakahalata na si Luis. Itong mga nagdaan ay napapansin niya na tila sinasadya ng kanyang mga magulang na iwanan sila ni Amber nang sila lamang sa bahay at itaboy sila palaging lumabas. "Mukhang nabore na sila kahihintay sa atin, no?" Komenta ni Amber. Sinang-ayun na naman niya ito. "Probably. Ang mabuti pa, magpahinga muna tayo. Medyo matagal din tayo naglakad-lakad dun sa sentrum. Sigurado ako napagod ka." Tumango naman si Amber. Pagkatapos ay nagpaalam na itong magpapahinga sa guest room. Dumiretso na rin si Luis sa kanyang kwarto para makapagpahinga na rin. Nang kumagat na ang dilim, nagpa siyang lumabas ng kwarto si Luis. Nakaligo na siya at nakapagpalit ng damit. Habang patungo sa kusina, napangiti siya nang matanaw at marinig niya si Amber na kumakanta habang masayang nagluluto. Nakaligo na rin ito at suot na ngayon ang binili nitong floral dress. Sandali muna siyang tumayo sa entrada ng kusina at pinanood to. "Maybe this time it'll be loving they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end." "The dress looks good on you." Komento niya na nakapagpalingon dito sa kanya at nakapagpahintong kumanta. "Thanks." Nahihiya itong umiti bago ibinalik ang atensyon sa nilulutong spaghetti. "Nagugutom ka na ba? Don't worry, malapit na ako matapos dito." "Ihahanda ako na ba ang mesa?" "Sure." Naging masayang hapunan nila kahit na sila lamang dalawa ang magkasalo. Pagkatapos kumain, nagpalipas sila ng oras sa veranda habang umiinom ng wine. "Hey, nakakarami ka na ha. Don't forget, hindi ganun kataas ang alcohol tolerance mo." Saway ni Luis kay Amber. "Kuya, kung malalasing man ako, okay lang yun kasi nasa bahay lang naman tayo. Hindi ako mapapano. Higit sa lahat, walang kotseng mawawala. Saka wine lang naman to, konti lang ang tama nito." Sandali pa silang nagkwentuhan, ngunit nang maramdaman na ni Luis ang tama ng alak sa kanyang sistema, nagpa siya na siyang huminto. Pinapasok na rin niya sa bahay si Amber na mas lasing pa kaysa sa kanya. "Kuya, hindi pa ako lasing. Promise." "Anong hindi? Para ka na ngang zombie maglakad. Ang bilis mo talagang malasing ano?" Tumatawa at nakaalalay niyang tugon dito patungo sa kwarto nito. "Ang ganda ko namang zombie kung ganun." Pareho silang natawa sa biro nito. Pagpasok nila sa kwarto, tila ba hindi pa rin nauubos ang kanilang masayang pagkukulitan. Bigla, sabay silang bumagsak sa sahig dahil sa tama ng alak. Nakahiga siya habang si Amber na may nakapatong sa kanya. Dahan-dahang humupa ang kanilang mga halakhak na kanina lamang ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Ramdam ni na Luis ang bawat tibok ng kanilang puso ni Amber habang nakatitig sila sa isa't isa. Ilang sandali lang, banayad na hinaplos ni Amber ang mukha niya at ginawa rin siya ng halik sa labi. "I love you, kuya." Namumungay ang mga matang sabi nito. "Say it again. Say it right this time." Tumango ito at sinunod siya. "I love you, Luis." Nag-umapaw sa saya ang puso ni Luis. "Mahal din kita, Amber. Mahal na mahal noon pa." Balik niya, saka buong pagsuyong hinalikan ulit ito. Sa gabing yon, kapwa nilang ipinagkaloob ang sarili sa isa't isa. Walang pagsisisi at takot.
Sakit ng ulo at kakaibang sakit ng katawan ang gumising kay Amber kinabukasan. Bagaman malabo ang ilan sa mga alaala niya sa nangyari kagabi, batid niyang may nangyari sa kanila ni Luis. Bumangon siya nang maamoy ang mabangong niluluto sa kusina. Lumabas siya ng silid at pagdating sa kusina, nadatnan niya si Luis na naghahanda na ng kanilang agahan. Walang imik siyang naupo sa hapagkainan. Good morning. Bati ni Luis sa kanya at pinaghain siya ng almusal. Tahimik lamang si Amber habang kumakain. Pagkatapos ng nangyari kagabi, hindi niya alam kung ano ba ang dapat sabihin. Tell me how much you remember what happened last night. Biglang sabi ni Luis na ikinaismid niya. Kailangan ba talaga nating pag-usapan yon? Hindi makatingin niyang sabi rito. Of course. Honestly, I kinda feel bad dahil ako lang ang nakakaalala sa lahat. Disappointed na umiling-iling si Luis. God, I should have known better. Nagkakaroon ka nga pala ng memory loss every time na nakakainom ka. Sinamaan niya ito ng tingin. Why would you feel bad? Ako nga ang dapat na makaramdam ng inis kasi ako tong walang gaanang maalala. Unang beses yun sa tanang buhay niya at sa lalaking mahal pa niya yun ipinagkaloob. Tapos makakalimutan niya lang? Pwede naman nating ulitin. Nakangiting biro ng binata. Nasa mid siya. Tiningnan niya ng masama si Luis, ngunit pinagtawanan lamang siya nito. Mahal kita, Amber. Sabi nito dahilan para unti-unting lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. Masaya ako na sa kabila ng mga nangyari sa atin noon, sa'yo pa rin tumahan ng puso ko. Hindi ako lasing nang sinabi ko sa'yo kagabi na mahal kita, at uulit-ulitin ko yun sa'yo. Nadama niya ang pagmamahal at sinseridad sa mga sinabing yun ni Luis. Pinilit niyang huwag maiyak, subalit tumulo pa rin ang kanyang mga luha. You're annoying. Why would you say that in the middle of my meal? Kunwari inis niyang sabi. Tinawanan lang naman siya ulit ni Luis bago siya nito ninakawan ng halik. Ang cute mo. Hey, tayo na ba? Pananagutan ko nangyari sa atin. Ano pa nga ba? Oh, bakit parang di ka masaya? Wala lang. Hindi ko man lang kasi naranasang ligawan mo. No worries. Kahit tayo na, liligawan pa rin kita. At kahit ikasal na tayo, liligawan pa rin kita. Sige na nga, naniniwala naman ako sa'yo. Nang araw ding yon ay napagpasyahan ni Luis na sumama na rin sa mga magulang at kay Amber pauwi ng Pilipinas nang natapos ang pagbabakasyon ng mga ito. Hindi rin niya kayang tiisin na mawalay ulit sa dalaga. Buong galak namang sinuportahan ng kanilang mga magulang ang kanilang relasyon, kaya't hindi naglaon, nagpasya na rin silang pagplanuhan ang kanilang pagpapakasal. Isang gabi, lumabas si Luis upang magpahangin. Hindi na naman siya makatulog. Marahil dahil sa pananabik niya yon sa nalalapit nilang kasal ni Amber. Habang naglalakad sa tabi ng daan, nakaramdam siya na tila may sumusunod na naman sa kanya. Ngunit paglingon niya, wala naman siyang nakita. Show yourself! Hindi ito ang unang beses na naramdaman niya na may umaaligid sa kanya mula nang bumalik siya ng Pilipinas. Mula sa likod ng nakaparadang sasakyan, may lumitaw na anino ng isang tao. Tinangka niyang kilalanin ito, ngunit natatakpan ng suot na cap ang mukha nito. Nang tuluyan itong lumapit, doon niya napansing babae pala ito. Subalit hindi pa rin niya makilala dahil may benda ang buong mukha nito. Luis? Odette? Nagulat siya nang makilala ang boses nito. Yumakap ito sa kanya. I miss you, darling. Kumawala siya sa yakap nito. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Naaksidente ka ba? Ito ba? Sorpresa ko to para sa'yo. Hindi ako na-aksidente. What do you mean? Hinugot ni Odette sa bulsa ng jacket ang larawan ni Amber. I will look just like Amber once na maghilom na tong surgery ko, Luis. And then mamahalin mo na ulit ako. Don't worry, hindi na ako galit. I will still accept you despite everything. Masaya ka ba? Kamukha ko na siya? Oh God, what have you done to yourself, Odette? Bakit kailangan mong gawin yan? Why? Hindi mo ba nagustuhan? Tanong nito at nang hindi siya nakasagot ay nagalit to. Ano pa bang dapat kong gawin para lang piliin mo ako? Please leave. Bigla ay nagsisisigaw si Odette na parang nasisiraan ng bait. No! Hindi ako aalis, Luis. Odette, for God's sake, you need help. Hindi ka na normal. Stop saying that. Pare-pareho na lang kayong ganyan ang tingin sa akin. I'm not crazy. Nagwala ito sa galit kaya naman napilitan na siyang tawagin ng security sa kanilang subdivision. Kasalukuyan siyang sa bahay ng mga magulang tumutuloy. You're mine. Hindi ko pwedeng mapunta sa babaeng yun, Luis. I love you. Akin ka lang. Nagsisisigaw pa ito lalo habang hinihila na paalis ng mga gwardya.
Alam niyang walang katotohanan ng mga sinabi ni Odette. Hindi na pagmamahal ang nararamdaman nito sa kanya. Obsesyon na, maging sa pakikipagkompetensya kay Amber. Hindi na nila muling nakita si Odette mula noon, hanggang sa sumapit na ang pinakahihintay na araw ng kasal ni na Amber at Luis. Isang araw na puno ng ligaya at pangarap. Bagaman may mga bulungan na panghuhusga dahil tila minadali nila ang kanilang pagpapakasal, para sa kanila, ang araw na yon ay katuparan ng kanilang pag-ibig na matagal na naudlot. Isang buwan matapos ang kanilang kasal, muling nagbukas ang panibagong yugto ng kanilang buhay ng magdalang tao si Amber. Ang ligayang naramdaman ni Luis sa pangyayaring yon ay katulad ng ligayang nadama niya noong hinihintay niya si Amber na maglakad patungo sa altar. Ngayon, ang pananabik na yon ay nakatuon sa munting buhay na inaasahang kukumpleto sa kanilang pamilya. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Malapit na siyang manganak kaya sobrang OA ni Luis sa pag-aalaga sa kanya. Isang araw ng Lunes, nakatanggap ng tawag si Luis mula kay Amber habang nasa kumpanya siya at ito naman ay naiwan sa bahay. Nagpapaalam itong pupunta sa grocery store, kaya lamang ay nagdadalawang isip siyang payagan ito dahil malapit na ang kabuanan nito. Sigurado ka bang kaya mong lumabas na mag-isa, wifey? Han, buntis ako, hindi baldado. Natatawang tugon ni Amber. Bakit kasi hindi mo na lang kay Manang iutos yan? Kaya nga tayo kumuha ng kasambahay para hindi ka gumawa ng gumawa eh. Day off niya ngayon, nakalimutan mo na? Napakamot siya sa batok. Oo nga pala. Ganito na lang. Tell me what you need. Ako na lang ang bibili bago ako umuwi. Luis, payagan mo na ako, please. Nabuburyo na rin kasi ako dito sa bahay eh. Konting stock lang naman ang bibilhin ko. Malambing na pakiusap ni Amber. Please, please, please. Napabuntong hininga siya. Alam na alam talaga nito na kahinaan niya ang paglalambing nito ng ganoon. Fine, just promise me you'll keep me updated, okay? Pagsuko niya. Yes, I promise. Tuwang-tuwa namang umalis ng bahay si Amber matapos siyang payagan ni Luis. Kampante siyang umalis, dala ang kanyang kotse. Kaya pa naman niyang mag-drive kahit na malaki ang tiyan niya. Matapos mag-grocery, napadpad si Amber sa tindahang pambata sa mall. Habang pinagmamasdan ang maliliit na kasuotan at mga gamit na pangsanggol, lalo siyang nasabik sa sandaling makita at makakarga na niya ang kanyang anak. I can't wait to hold you in my arms, anak. Anya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Huwag mo masyadong pahirapan si mommy paglabas ha. Maya-maya pa ay pumunta na siya sa parking lot para umuwi. Ngunit nagulat siya nang matuklasang flat ang dalawa sa gulong ng kanyang kotse. Dahil malapit na namang matapos sa trabaho si Luis, nagpasya siyang magpasundo na lamang dito. Habang naghihintay sa harap ng kanyang kotse, biglang sumulpot ang isang humaharurot na sasakyan. Masama ang kutob niya sa sasakyan na yon. Ngunit bago pa man siya makaiwas ay nasalpok na siya nito. Humandusay agad siya sa gilid ng daan. Nahirapan siyang huminga at nanginginig na mahigpit siyang napahawak sa kanyang tiyan. My baby, please, iligtas niyo ang baby ko. Umiiyak niyang pakiusap sa mga saksi sa aksidente. Samantala, pagdating ni Luis sa parking lot, agad siyang nakaramdam ng kaba sa nadat ng gulo at umuugong na sirena. Bumaba siya ng kanyang sasakyan upang hanapin si Amber. At sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang babaeng humahalakhak na hawak na ng kapulisan. Kahit nagbago na ang anyo, nakilala pa rin niya ito. Walang iba kundi si Odette na nahulaan na niyang salarin sa nangyayaring gulo. Kinutuban na siya kaya mabilis siyang lumapit sa mga tao. No, Amber! Nakipagsiksikan siya sa nagumumpukang mga tao hanggang sa makita niya ang kinakatakutan. Nasa stretcher na ang kanyang asawa, duguan at walang malay, at isinasakay na ito sa ambulansya. Pagdating sa ospital, kasama ang mga magulang nila ni Amber, taimtim ang panalangin ni Luis na iligtas ng Diyos ang kanyang mag-ina habang hinihintay nila na matapos ang operasyon nito. Ilang sandali pa, lumabas na ang doktor kasabay ng mga kasamahan nito. Labis siyang nanlumo sa balitang pinaabot nito. Ligtas ang kanilang anak at napilitan ng mga doktor na ilabas na ang bata kahit hindi pa husto sa buwan. Subalit critical si Amber at walang kasiguraduhan kung magigising pa ito. Your wife sustained significant injuries after the incident, Mr. Villegas. Right now, she's still alive, but her condition is critical. I want you to understand what that means. She needs constant monitoring and supportive care, and we cannot yet predict how she will respond. Diyos ko, Victor, ano nang mangyayari kay Amber? Humahagulgul na yumakap ang ina ni Amber sa asawa nitong si Victor. Umiling-iling si Luis. My wife's a fighter.
This is nothing. She'll make it. Anya, saka humakbang patungo sa kung nasaan si Amber. Subalit bumagsak din siya sa sahig sa labis na panlulumo. Tuluyan na siyang napahagulgol. Niyakap siya ng inang si Gina. I already lost her once, Mom. I can't lose her again. Malalagpasan natin to, Luis. Magtiwala tayo kay Amber at sa magagawa ng Diyos. Umiiyak na pagpapalakas ng loob ng kanyang ina. Sa kabila ng pag-asa at paniniwalang gagaling pa si Amber, hindi maiwasan na unti-unting panghinaan ng loob si Luis dahil sa paglipas ng mga araw at linggo, tila wala man lamang progress sa kalagayan nito. Sa gitna ng walang humpay na pagsusumamo ni Luis na gumaling siya, tahimik namang naglalakbay ang diwa ni Amber sa malalim na daigdig ng panaginip na tila isang kaluluwang pansamantalang humiwalay sa realidad. Mag-isa siya sa tabing dagat. Unti-unting lumalakas ang naglalakihang mga alon at kasabay niyon ang pagbigat ng kanyang dibdib. Maya-maya ay biglang may kamay na humawak sa kanya at hinila siya papunta sa tubig. Ano bang tinutunga-tunga mo riyan? Tara na, maglaro na tayo, Amber. Humahalakhak siyang hinila ni Chloe. Dahan-dahan nang humupa ang malakas na alon kaya masaya silang nakapaglaro ni Chloe. Tila musika sa kanyang pandinig ang tunog ng kanilang mga tawa na pumupuno sa kapaligiran. Hay, napagod ako ron ah. Nahiga sa baybayin si Chloe. Tinawanan niya ito. Napansin niya na tila may kulang sa kanila. Nasaan ang kuya mo, Chloe? Nandoon, hinihintay ka. Sagot nito habang nakatuon ang tingin sa langit. Natawa siya at tumingala rin sa langit. Saan? Sa langit? Natigilan siya nang may alaalang rumihistro sa isip niya. Patay na si Chloe, matagal na. Naluluha niyang tinitigan ang kaibigang buhay na buhay ngayon sa paningin niya. Nahiga rin siya sa tabi nito. Are you mad at me? Marahang tumawa si Chloe. Why would I? Because you left too soon because of me. Hindi totoo yan. Ano? Amber, I've already lived the best life I have ever imagined. Masaya na ako. I'm sorry, Chloe. Yumakap siya sa basang katawan nito. Sana kasama ka pa rin namin hanggang ngayon ng kuya mo. Payapa nang umiti si Chloe. Palagi niyo pa rin naman ako makakasama. Tinuro nito ang ulo at dibdib niya. Sa puso't isip niyo. Napahawak si Amber sa dibdib nang biglang kumirot ang puso niya. Unti-unti nanlabo ang kanyang paningin. Tiningnan niya si Chloe. Malabo man, naaaninag pa rin niya ang nakangiti nitong muka. Dahan-dahang nilamon ng nakasisilaw na liwanag ang paningin niya. At sa isang kisap matay nasa loob na siya ng isang puting silid at may mga aparatong nakakabit sa kanyang katawan. Vital signs stable, Doc. Good. Let's continue the gradual weaning off of sedation. Napatingin siya sa doktor nang tanungin siya nito kung naaalala ba niya kung sino siya o kung nasaan siya. Sunod-sunod siyang tumango bilang sagot hanggang sa mapansin niya si Luis sa likod nito. Luis? Napaiyak siya at iniabot ang kamay rito. Wala namang paglagyan ng sayang naramdaman ni Luis nang sa wakas ay nagising na si Amber. Nagmamadali niyang nilapitan ng asawa at hinawakan ng kamay nitong nakaabot sa kanya. Unti-unti, humupa na ang pinaghalong kaba at takot na naramdaman niya nang bigla na lamang nag-hysterical ang katawan nito kanina. Buong akala niya'y mawawala na ito sa kanya. Ngunit laking pasasalamat niya dahil sa awa ng Diyos at ng mga kinasangkapan nitong mga doktor at nurse, matagumpay nila itong naisalba. You scared the hell out of me, Amber. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Wala pa rin tigil sa pagluha ang kanyang mga mata. Our baby, kumusta siya? Don't worry about her. She's perfect. Napaluha si Amber. Babae ang anak natin? Yes, babae ang anak natin. And just like what you wanted, I named her after Chloe. Nagdagdag lang ng isa pang pangalan sina Mommy at Mama Beatrice. Alasni. Alasni because she's our miracle baby. Premature siya pero ngayon ay husto na siya sa buwan. Chloe Alasni. I like it. Umiiyak sa tuwang sabi ni Amber. Pumasok ang isang nurse karga ang anak nila. Kinuha ni Luis ang sanggol at inilapit kay Amber na muli na namang napaiyak sa labis na kaligayahan. Ang saya-saya ko, Luis. Hinagkan niya ang noon ng asawa. Ako rin. Welcome back, hon. Samantala, sa kabila ng kasalanan ni Odette, hindi ito ikinulong dahil napatunayan sa investigasyon na may sakit ito sa pag-iisip at dapat i-admit sa isang mental hospital. Labis na ikinadismaya ni Luis ang resulta ng investigasyon. Nang malakas na si Amber,
Nagtungo silang mag-asawa sa mental hospital kung saan naka-admit si Odette. Pinigilan ni Louis sa braso si Amber habang nakasunod siya sa nurse na magdadala sa kanya sa silid ni Odette. Are you sure about this? Nag-aalala nitong sabi. Nginitian niya ang asawa. I have to do this, Louis. Then at least, hayaan mo akong samahan ka. Please? Pakiusapan nito. Baka mas lalo pang lumala ang kondisyon ni Odette kapag nakita niya tayong magkasama. Don't worry, I'll be fine. Hinaplos niya ang pisngi nito bago ito iniwan sa pintuan ng ward patungo sa kinaroroonan ni Odette. Ito na po ang room ni Miss Odette. She could be aggressive sometimes, so it's best na wag po kayong gaanong lalapit sa pinto. Paliwanag ng nurse bago siya nito iniwan. Mula sa maliit na bintana sa pinto, nakikita ni Amber si Odette sa loob. Ibang-iba na ang itsura nito kumpara noon. I am beautiful at mahal ako ng lahat. Anyone who envies my beauty should be put in their right places. And it's in hell. Humaalakak na sabi ni Odette habang sumasayaw-sayaw pa. Ilang sandali lang, napansin na nito ang presensya niya sa labas ng silid. Agresibo itong tumakbo sa pinto at mula sa bintana, pilit siyang inabot. You bitch! Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa'yo, Odette. Mahinahon niyang sabi. Humalakhak ito. There you go again, playing like a saint. Come here, you coward! Do you still remember what you did to me? Natigilan si Odette saka biglang humagikik. If you're expecting me to ask for your forgiveness, just leave. That will never happen, Amber. Malungkot siyang napangiti. Inasahan na niya ang tugon nitong yon. I know that you will never be sorry for trying to kill me and my child, and for trying to hurt Luis. Alam ko you will never be sorry for everything you did. But still, I forgive you. Hindi nakapagsalita si Odette at gulat na napatitig lamang sa kanya. I'm still hurt by what you did, but I'm choosing to forgive you because I don't want to end up like you, Odette. Ayoko na maging katulad mo na puno ng puot sa puso. I don't want to become a monster like you. Pinahid niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. I don't wish to see you ever again, Odette. But if God would allow our paths to cross again, I hope we've both already healed from our miseries. Wala nang salitang lumabas sa bibig ni Odette at tanging ang tumulong luha na lamang nito ang natanggap niyang tugon mula rito. Sapat na yun sa kanya. Alam niyang malinaw nitong nakuha ang mensahe niya kahit na nawawala na ito sa katinoan. Nangihinayang siya rito. May maayos itong buhay pero sinira yun ng inggit at insecurity nito sa kanya. Pagbalik ni Amber kay Luis ay kaagad siyang yumakap dito para kumuha ng lakas. Sa kabila ng kasamaan ni Odette, masakit pa rin sa kanya ang kinahantungan nito. We'll all heal in time, honey. Sabi ni Luis sabay halik sa noo niya. I know, naaawa lang ako sa kanya. Me too, but I'm so proud of you, honey. Sabi pa nito sabay pahid sa luha sa kanyang pisngi. So do I. Tugon niya. Saka dinampian ito ng halik sa labi. Let's go. Hinihintay na tayo ni Chloe. Aya ni Luis, saka nakangiti at magkahawak kamay silang naglakad paalis ng ospital. Masakit at masalimuot ang mga pinagdaanan ni na Amber at Luis. Subalit sa kabila ng mga ito, mas pinili nilang paghariin ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang pagpapatawad na ibinigay nila sa mga taong nakasakit sa kanila ay hindi nangangahulugang nililimot na nila ang mga nangyari. Mas pinili lamang nilang panghawakan ang pagmamahal sa isa't isa na matibay nilang pinaniniwalaang siyang magbibigay lakas sa kanila dulot ng mga pagsubok na kanilang dinanas sa nakaraan at haharapin pa sa kinabukasan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.